So, dito pala tayo ngayon nasa Ridge View, Sibalio sa Aklan. And sunrise ngayon. And nagka-capture tayo ng time-lapse ngayon dito. Yan siya ngayon. And ito yung palibot dito ngayon. Yan. Kita nyo. Yan, may mga clouds din. Yan. Yan siya. And yan, sunrise na yan. Yan yung palibot natin ngayon dyan. Yan. So, buti natamingan pa natin yung natamingan pa natin na makagising before mag sunrise. Ang ganda ng sunrise dito. Yan. So, yeah, ako lang isa dito nag-overnight and gabi na ako nakarating dito, mga 6:30 na ata. Hindi, mga 7 siguro. Diyan, 7 o'clock na. And yun, isa lang ako dito nag-overnight kagabi. And so parang maganda yung lugar ako. Sulit yung hirap kahapon. Yung problem kasi kahapon, ibang yung sinuggest ni Google Maps na daanan is rough road talaga siya. And nag-struggle talaga yung scooter natin dito ng travel. So ito yung natin. Ito yung setup natin ngayon. Meron sila dito outlet. So nag-negotiate ako dun sa owner. 300 pesos and charging na ako dito. So yun, nag-charge ako dito. Scooter ko, charge siya ngayon. And yung sa outlet natin papunta dun sa extension na ako dito. Extension, tapos papunta dun sa tent. Yun siya ngayon. Ang problem ko lang ngayon is yung Starlink natin is dito lang kasi yung dito kasi yung camping area lang nila. Yan. So dito lang yung camping area nila, tapos yung dito ng part is for mga visitors nila. So hindi tayo pwede maglagay ng tent dyan sa area na yun, which is yun yung area na may clear view of the skies. So hindi tayo pwede maglagay ng tent dun. So dito lang tayo pwede makapag set up ng tent. So yan siya ngayon ang problem. Kasi yung Starlink natin, yan is dapat doon naka-point. Doon siya dapat naka-point. So pag hindi siya naka-point dyan sa area na yan, doon banda, kung dyan siya naka-point sa clear view of the sky, tapos walang satellites na doon dumadaan doon, is hindi pa rin siya makaka-pick up ng stable signal. So from time to time, kapag may dadaan na satellite, doon lang siya magkaka-signal, doon lang siya makakakuha ng internet, tapos wala na internet. So after a few seconds, mawawala na naman yung internet natin. Yun yung nag-issue natin ngayon. So hindi ako sure, pero may piso wifi na naman sila, so baka doon. So baka mag-piso wifi ako mamaya kasi may trabaho ako mamaya. Yun yung need natin siguro. Ayan, may din sila dito. May CCTV camera din sila dito pala. Ayan o. Ayan. So, yan siya. Then ito yung
kanilang, ay hindi, medyo kita, pero ito yung warning signs nila dito. Yan. Yan siya. So, good thing na meron silang CCTV, so at least ma-record nila if ever may mga ano dito, may mga problems dito. At least may review sila. For security purposes lang din ng mga nag-overnight dito. Especially yung nag-overnight talaga. Yan, so ganun yung situation natin dito ngayon. And yun, dahil naulanan tayo midway sa travel natin kahapon, yun, basa lahat ng mga gamit natin dito. Yan, pinaglalagay ko na lang dyan muna. Tapos bilad natin mamaya siguro sa directly sa init pag maka-time. So yun siya ngayon. Nakabilad lahat. Yun. Yan siya. Basa lahat eh. Hindi waterproof yung bag na ginamit ko. Kaya basa yung mga damit natin. Then dito, ayan, ito yung sinet up ko pala na tent, bagong tent to. Yung Quechua, hindi ako sure kung pala po pronounce ito. Quechua Shelter Base Easy Fresh Pro. So, ano siya, ang pop-up tent siya ng Decathlon na tent. So, tinry ko lang kasi medyo mainit yung previous natin na ginamit na tent, yung MH100 3P na fresh and black. Medyo mainit kasi siya gamitin, especially kapag maaraw and meron tayong ganito, medyo mainit siya gamitin. So better siya gamitin kung mga tag-ulan talaga, dahil ano yun, sure na good siya sa ulan, makakasurvive yun sa ulan. And ito, design lang siya for day camping actually. Based sa description nila sa website, design na siya for day camping. Kaya yun siya, medyo ano lang siya, manipis siya yung kanyang, ito, water resistant lang to yung kanyang, hindi ko sure kung water resistant, nakalimutan ko, pero yun, medyo manipis yung kanyang fabric dito. And ito, waterproof naman yung dito sa baba. Yan, pero naglagay na lang din ako dito sa baba ng ground sheet natin para additional protection na lang din sa tubig, kasi paulan-ulan dito. So baka mamayang hapon umulan na din ulit. So yung setup natin ngayon, kung makikita nyo, is paslant. Hindi po, yan, pag ganyan yung lupa eh, from there punta dyan. So paslant siya para yung tubig mula doon is magra-rush siya papunta dito. At least hindi mag-stagnant yung tubig pag medyo nakaslant yung nilagyan natin ng tent, sinatap natin ng tent. Kasi pag halimbawa dito, siguro dito tayo maglagay ng tent dito sa medyo flat land, possible na mag-stagnant yung tubig dito, and yun, possible mabasa yung mga gamit natin. Pero dapat expected naman is hindi naman siya mabasa kasi may waterproof naman yung kanyang ground sheet ng yung sa ground sheet ng tent natin, and may additional ground sheet na tayo. So yan siya, and nandito naman siya, although hindi ata tape yung ito. So possible pag sumobra yung tubig dito, papasok na yung tubig. So ito yung loob niya. Wala lang siyang yung problem ko lang, wala siyang hook din sa taas. Hindi ko makakabit yung fan na binili natin. Ito yung Starlink natin ngayon. So yung fan dyan, hindi ko makabit yung fan natin dyan. So yan ko na lang nilagay. Hindi ko pagod na ako talaga, hindi na ako nakaset up ng pangtulog natin, ng bed mattress, mat hindi ko na set up kagabi kasi parang pipikito talaga ako pag
ano ko dito. Pagdating ko dito dahil grabe yung rough road talaga. And paakyat pa, paahon. Kaya napaka grabe talaga na experience. Yun yung first ko na paahon, lahat paahon kasi. Mostly pala, hindi naman lahat. Pero mostly na daanan kahapon kasi dito is paahon na rough road, Diyos ko. Tapos umulan pa. Iyang lambot na ng lupa. Diyos ko. Ay nako. Tapos yung video ko kahapon sa camera is paputol-putol pa. Minsan nakakalimutan ko i-press yung record button niya. So medyo may mga na-miss ako na mga video kahapon na dapat is mat-capture ko. Especially nung na-charge ako ng scooter ko dun sa baba. Kina tita. Pero yun siya ngayon. So yun, then mga 9 mamaya kasi 9 yung work natin. Hindi ako sure. Feeling ko mag-disconnect talaga ako nito mamaya. So no choice. Hindi ko sure, baka pwede kong kausapin yung pay-ari kung pwede kong isaksak somewhere na may open spot or may walang obstruction. Pwede kong isaksak na lang dun somewhere and para makakuha ako ng signal dito sa Starlink natin. Although dito makakakuha ako ng signal pero hindi siya stable. From time to time napuputol siya. Like for example, after 10 seconds nawawala yung internet. Yun yung issue lang sa Starlink kasi kailangan talaga na meron siyang unobstructed view ng langit para makakuha siya ng internet. Yun. Then dito meron pala sila dito yung parang cabin ba to or hindi ko sure kung ano yung term dito, pero ayan, pwede kang mag-rent dito. Nakalimutan ko sa website nila kung ano yung pangalan. Ay, basurahan sila din dito pala. Amazing. Yun o. So, yan siya. Nakalimutan ko yung rates nila dito eh. Pero yan, ang ganda oh. Meron siyang kainan sa baba. Tapos, may aircon. Amazing. May aircon siya sa loob. And yan yung tsura niya. Amazing oh. Astig. Tapos dito same din. Tapos din oh, meron dun sa yan siya. Then dun meron dong mesa and upuan din. Amazing. Ang ganda ng view dito oh. Yan. Try natin makyat doon. Kasi kapag nag-overnight ka dito, parang ikaw na yung may-ari ng buong area. Kasi after 9, nag-out na yung mga staff. Pero malapit na naman ang bahay ng staff. Diyan lang naman before ng entrance. Or diyan sa entrance, doon yung bahay nila. So, pag may mga emergencies, pwede kang pumunta sa kanila and mag-ask ng assistance. Yan, I think yan ata yung bahay nila. Yan o. Yan, dyan lang siya. So, malapit lang. Tapos yan, ikaw na dito 9 PM onwards yung tao dito. So, yun, kung may mga kasama kang campers, yan, kasama mo yung ibang campers. Pero, good thing nga ako lang dito mag-isa. So, solo ko yung campsite. Yan. Kahapon sana marami daw tao rito. Kaso, iba yung dadaanan ko. Actually, may other ways. Mayroong ibang daanan sila na mas better yung road condition. Hindi ko talaga chinek yung
road condition kahapon sa hindi ko chinak yung road condition kahapon sa Google Maps. Alam ko may rough road, sabi kasi ni ma'am, may rough road na dadaanan, pero 400 meters lang yung tinaanan ko. Mga around 3 kilometers puro na rough road. Yan. Ano yun, grabe yung rough road dun. Diyos ko. Yan, meron sila ditong piso wifi. Globe rin yung gamit nila. Okay, globe na router. Pinag-ano ata ito ng aso kahapon. Kagabi pala. Pinagbubuksan ng mga aso. Yan. So yun yung area dun, sa baba. Tapos, yan, ito yung area dito. Noise. Then, ito tayo muna. Ito pala yung sa CR nila and shower rooms. So, merong CR dito. I think, hindi ko sure. Ano ba ito? Ay, wait. Mahugas na tayo. Nastig ng ano nila dito. Thread ang ano na sasakyan. Gulong ng sasakyan. So, ito. Children ata yung C. Yan. For children to. Astig yung CR nila. Amazing, oh. Diba? Astig. So, ito yung CR for children. Then, may female na CR. Ito yung sa female na CR. Yan. Tapos, yung sa... Ay, sorry. Yung sa male na CR is ito naman. Yan siya. Yan. Then, separate yung CR sa shower rooms. So, dito yung shower. Yan na. So, merong gripo dyan. Balde. May tabo din. And, yan. May shower din. Then, pwede mo i-hook yung mga gamit mo dito or pwede mo dito sampay na lang. Dito ko na lang sinampay kagabi. Nag-ano ako. Namanlaw. Nagbanlaw. Then, ito yung CR nila dito. Sa isa pa. So, yan lang. Same lang. Yan. Tapos, yun yung knob for adjusting ng shower. And may gripo din. Yun siya. Tapos yan. Then, yan. Oh, meron sila ang ano dito. Yun, tingnan natin doon. Meron sila doong parang fish pond ata yan. Ay, pero I think dadaan ka pa. Hindi ko sure kung makakadaan ka dito. Walang way ata kung dito. Dito ba? Kasi doon need mo ata dumaan doon banda. Meron sila fish pond doon. Hindi ko sure kung makikita dito. Teka. Yun. Koi. Koi ata yan. Hindi ko sure. Parang koi. Yun. Meron amazing. Yan. Steak. So, yun siya. Then, try natin. Ay, teka. Before tayo umakyat, check muna natin dito. Ito yung kanilang, anong term yun? Hindi ko. Yung, dito yung sa help desk or kasi dito yung dito yung staff natin. Dito yung staff natin. Dito yung staff mismo. Nakapwesto. So, kung may mga kailangan kayo, dito na kayo pumunta. Then, yan, may mga drinks din sila dito. Yan, o. So, beers. May
Smirnoff, and yung San Miguel Pilsen, and may mga soft drinks din sila. Tapos may binebenta din sila dito na mga lulutuin like mga hotdog. So, mga frozen goods, pwede kang bumili dito. Tapos, yan na lang yung breakfast mo. Or pwede ka rin bumili ng breakfast din dito if ever. Pag tinatamad ka magluto muna for the meantime. Then ito, ay nakalimutan ko. Bumili kasi ako ng cup noodles dito. Tapos yan, may heater sila sa 24 hours. So may heater sila and yan, kung gusto mong kumuha ng mainit na tubig, so pwede kang kumuha dito. Yan. So mainit na tubig yung sinusupply niyan. Pagod na kasi ako kagabi, hindi ko na kain yung cup noodles natin, pero yun, mamaya. Kuha na lang tayo dyan mamaya. Yan, tapos yung tubig nila is ito, yung Nature Spring, yun 5 liters, 100 pesos. So, kung gusto mong bumili ng tubig, dyan, meron silang binibenta ding tubig dyan. So, yun. Yan siya. Astig yung architecture dito. So, char. Ganyan yung dito. Yung kisabi niya. Yan. Taas-taas na pala dito. Diyos ko. Kita mo na talaga yung mga clouds. Sige, punta tayo dun sa taas. Meron silang outlet dito din ata. Saan ba yun? Hindi saan ko nakita kanina yung outlet. Anyways. So, ayan o. Hindi ko sure. Try ko na lang ask mamaya yung may-ari kung pwede tayong maglagay ng Starlink somewhere. Problem kasi, ang Starlink natin, wala talaga siyang or, yan, piso wifi tayo. Anyways, bakit tayo? Oops, nako. Maingat tayo dito. Medyo basa kasi yung mga steps niya. Baka slide tayo. Yan. So, dito yung sa second floor. You know, stage. Outlet din dyan. Amazing. Astig, no? So, pag mag-work siguro, baka hindi ko sure kung pwede natin dito i-set up yung Starlink natin. Well, no. Work from home. Yan na. Nakakatakot, Cisco. No, may terabytes. Anyways, so yan siya. Sige nga, try ko nga mamaya. Baka dito na lang ako mag-work. Pero, try natin muna sa taas. Kasi yung baka umulan eh. Baka pwede natin i-set up yung Starlink somewhere. Eh, kaso baka maka-interrupt kasi sa mga guests eh. Baka, sa guests. Kasi pag dito natin nilagay, kasi may mga grills kasi. Pero, well, check natin. Yan siya. Yung CR. Palibot. Tara. Third floor. Yan. Oh, maganda din dito. Dito, pwede siguro ako mag-set up. May mga outlet sila dito. Yan, tapos, yan yung para sa internet ata ito. Pang siya, yung pang signal. And ito yung view sa taas. Amazing. Hindi ko pa nakuha yung camera natin doon na nagta-timelapse. Kaya yan siguro. Pero yan siya ngayon.
Yung problem lang is kapag umulan dito, basa talaga tayo pag dito tayo naseta. Ayan siya. Ayan. Good yung view dito. Amazing. Very nice. Baba na tayo. Good. Oh. Kung dito ko lang yung Starlink ko mamaya. Sige lang, mamaya na lang. Try ko na lang muna. Kasi pag dito, yan o. Sige lang. Try na muna natin mamaya. So, yun siya. Yung pala. Then, yeah. Yun, very nice. Ang ganda din ng mga upuan nila dito. Amazing. So, 400 per night yung magpa-camping dito. Then, yun, pag nag-pitch ka lang ng tent, ay, hindi, nakalimutan ko pa rin. 400 per night yung moto-camping, tapos yung car camping nila is 600. Yan. Ayan. Good. Tada! Ayan lang. Then, parking area nila doon. Nice. Yun lang.